Once again, welcome sa atong Sunday service. Salamat sa may pag-abot ng Brother Maxim ganinang buntag. Amen. Salamat baliko na to, dako to pasalamat sa presensya matagusa. Amen. Everyone, ito ang giampo nga makasimba karong adlaw. Salamat sa answered prayer. Amen. Now, to begin with our Sunday school, we're going to sing first the books of the Bible, but we're going to read 2 Timothy chapter 3, verse 16. No? Nasa screen, at ang basahon, ready, read. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Balik ko na to, watay lain nga gipasikaranan sa ato ang mensahe, kundili ang pulong lang sa Ginoo. And we are also told to obey God and leave all the consequences to Him, and to fight all your battles on your knees, and you win them every time. Amen? And don't forget, Jesus saves. Now we're going to sing the Old Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations too, Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay, for the New Testament. First stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts to the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude and Revelation. Amen. Okay, at this point of time, akong hangyon na matagos sa manindugta. And we're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 1. Once again, 1 Timothy chapter 1 from verse 18 up to verse 20, no? Kung inyo hagtapad, walay Biblia, kindly share your Bible. Amen. Say amen kung na. And we're going to read this in unison, starting from verse 18 up to verse 20. Verse 18, ready, read. This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare. Verse 19, holding faith and a good conscience, which some having put away, concerning faith have made shipwreck. Verse 20, of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. Pagapanalanginan sa Ginoo yang pulong atong gibasa karon, atong idukot ang maulo magamputa. Buhig balaan nga Dios, makagagahom sa tanan. Tag-iya sa langit usayuta Dios nga balaan. Salamat kay mahan sa imuhang kaayo sa amuang kinabuhi. Salamat Lord sa pagpanalipod kanamo sa entero semana. Salamat Lord sa pag-uban kanamo. Ang uban sa mo Lord naggibiyahe gikan sa lagyong lugar, maabot lang diri. Salamat kay sa imong proteksyon nga gihatag kanila. Salamat amahan bisan pa sa pribilehiyo nga makasimba kami kanimo karong adlaw. Amahan, mangayo kami kapasayloan sa mga masala. Kung nakasala man kami kanimo, sa una-una sa pulong sa buhat. Pasaylua kami, Lord, kung nasakit man namo ang balang espiritu.
Karon tak na mahan among ginapangamuyo kanimo, panalangini ang tanan parte sa among panimbahon. Among ginapangamuyo nga ang imong pulong among gibasa karon, mahimo kini siyang kalanunon alang sa among kalag. Mahimo kining makatabang sa among pagtuhuubo sa among Kristohanon nga bahin. And we are also praying, Heavenly Father, for the power of the Holy Spirit nga maga-empower ka namo, magahatag ka namo sayon nga pagsabot sa imong pulong. Bisan pa ako amahan nga magatudlo sa imong pulong, akong ginapangamuyo, put words in my mouth. Use me as a channel of blessing, O God. And I'm praying, Heavenly Father, nga mahimo unta ming mas mudako pa mong kaalam, Lord, pinaagi sa imong pulong. Amahan, amo po dusab ginapangamuyo kanimo, i-bless, Lord, ang amo ang Sunday School sad sa mga kabatanunan. Panalangini lang mga magtutudlo, hatagi kaalam, O God. We are praying, Heavenly Father, ngay mo panalangin, Lord, magauban inining mga bata, amahan, nga mahimo, nga mutubo pud sila, amahan, diha sa imong atubangan. Among ginapray, Lord, nga mahimo unto silang panalangin alang silang mga ginikanan, panalangin alang silang panimalay, panalangin alang silang community, much more, Lord, panalangin alang sa imong buluhaton, o panalangin sa among nasod. Among ginapray kanimo, amahan, i-bless po sab, Lord, ang among choir, bisan pa mensahe silang awit. I-bless, Lord, among tithes and offerings nga matagbo ang mga panganginhanglanon sa church. Ako po dusab ginapangamuyo kanimo, Lord. I-bless, amahan, bisan pa among preaching service nga pagadalon sa among pastor. Among ginapangamuyo, Lord, nga ang Holy Spirit magahatag kaning talagsaon nga kaalam, magahatag kanay isusulti sa iyang baba. We are praying, Lord, kung na may first-time visitor this afternoon, nga masabtan unta niya ang simple nga plan sa salvation. Bisan pa man among ginapangamuyo kanimo, amahan, hatagi ako kusog, kaalam, nga mag-expound sa imong pulong. Panalangini po dusab, amahan, ang mga kasimbahanan nga nagasimba sa Espiritu kamatuuran. Among ginapangamuyo, nga ikaw po dusab, maghatag kanila kadaugan silang panimbahon. Bisan pa man, among ginapray, Lord, kaning brown out karon, among ginapangamuyo kaning mamahan, nga makabalik na unta ang kuryente, nga dili unta ni makabaldar sa amo ang pagsimba diha kanimo. Amo po dusab ginapangamuyo kanimo, amahan, silyuhi kining balay lampuanan pinaagi sa imong precious blood. Among ginapangamuyo nga dili unta mi masamok sa mong kaaway karong kahaponon, amahan. Much more, Lord, madisturbo among panimbahon. Kining tanan, Lord, amo ang ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus, Dios sa walay kang turan. Amen. Okay, let's all be seated. Once again, mayong hapon sa Matagusa. Salamat na silang Brother Ronel, na silang Brother Peryong. Amen. Dakot ang pasalamat, makita na to ato ang mga kauban sa church. Amen. Now, going back to our lesson, it is titled, Warring for God or Wrecked to Pieces. Balik ko na to atuan ning ginapasabot sa Matagusa. Ang kinabuhing Kristohanon, naanata sa hugna sa gubat. Amen? Gubat kini nga dili makita, gubat kini nga espiritual. Sa mga pipila ka Domingo atong giisgutan kung kinsa ang atong mga kaaway aning gubata, ato ang gitun-an ang ilang mga pamaagi, much more kung unsaon nato sila pagpildi. Amen? Now karon na pud sa ato ang kabahin, gitudluan na pud usab kita kabahin sa konsensya. Amen? Now, sa ministry ni Paul or sa ministry ni Timothy, batan-on pa si Timothy, mga kaigsunan. Apan sa iyang pagkabatan-on, gibala na siya ni Paul alang sa ministry tungod kay maunay kabubuton sa Ginoo. Amen? Now, gipasabot ni Paul si Timothy, if you want to succeed sa ministry, kinahanglan baluno ni muning mga pipila ka butang. And usa ni ana nga tong gihisgutan last Sunday is our conscience. Amen. In verse 19 giingon diri sa pulong sa Ginoo,
holding faith and a good conscience. Amen? Which some, having put away concerning faith, have made shipwreck. No? At ang ipasabot ani nga bersikulo, nga giingnan gyud ni Apostle Paul si Timothy, Timothy, kinahanglan hugot ang imuhang pagtuo. Kinahanglan nga kung unsay ako ang gitudlo sa imuha kabahin sa pagtuo, mausab ni ang imuhang itudlo ngadto sa ilaha. Kinahanglan imuha ning barugan ang matag doktrina nga ako ang gitudlo sa imuha. Amen? Now, ingon ana ang gitudlo ni Apostle Paul ngadto kang Timothy. Second, giingnan niya, Timothy, gikinahanglan hinlo ang imuhang konsensya. Amen? And it is a very wonderful lesson. And last Sunday, ato aning gihisgutan, giingnan rin nun, nga ang conscience di ay sa ato ang nasabtan, it is a warning system nga gibutang sa Ginoo diha sa atoa. Amen? It is a warning system. Katawa kay may kay nami kanta sa bata, kaning kanta ni Mira, kanang ako si Takuri. Kanang Takuri, naa diha part sa kanta, kung mubukal, mukulo-kulo. No? So, buot pasabot ay naa siya warning itself, nga makita nimo, bisan pag madunggan pa lang nimo, mahibawan na nimo nga ningkulo na tong kettle, tungod kay mutingog man to. No? Now, it is a warning system nga ang usa ka butang init na. Pwede na gamiton pang kaligo. Mga kaigsunan, baliko na to, ang ato ang konsensya, it is a warning system nga kung pananglitan ang usa ka Kristohanon naaga ni siya'y buhaton nga taliwas sa kabubuton sa Ginoo, maunay magahatag kaniya og alarm. Amen? Mag-alarm ni, oops, sakto na, murag makasala na kadihang napita. Oops, dili na maayo. Masuko ang ginawa na. Oops, murag apiki ng dihang napita, undang na. Amen? Mauna siya ang atuang alarm system. Amen? Now, mga kaigsunan, kung pananglitan, dili nimo baliwalaon or dili nimo tagad-tagaron ang imong konsensya nga nagasturya sa imuha nga sayop na, moabot ang panahon nga dili na po na siya mo function properly sa imuhang kinabuhi. Amen? Mura ni siya og kana bitawng mura bitaw ni siya og kanang iro nga naanad og bomb squad. Kana ding iro nga na-train sa bomb squad ba, dili din na siya nga ingon nga nagasimhot ra na og bomba. Pero they are trained nga kanang mga iroa og nay mga buto-buto dili maratol. Makita na mo na sa mga iro na mo sa balay kay kanang mga iro na mo na hinatag man ng Maxim. Gadako pud siguro na kay murag siguro police po itag iya. Ma-observe na mo na kung ang uban na mo mga iro manago kana sila magbuto-buto, magtan-aw ra na no, dili na mga ratol. But pasabot ana kanang mga iro apertig yung anada og buto, dili na maratol og buto-buto. No? Now in that sense, mura siya og pananglitan, murag nawala na sa iyaha ang batasan nga makulbaan. Mawala na sa iyaha ang batasan nga murag makuyawan. Ingon ana pod gi-illustrate sa tua nga kung pananglitan dili na nimo paminawon ang imong konsensya nga nagasturya sa imong sayop, mura na kag maanad, dili na siya mo work properly sa imong kinabuhi. Amen? Now, a sort of illustration. When the British Navy fought the massive German battleship Bismarck in World War II, no, kaning Bismarck until now, ginatun-an pagid gihapon ni sa mga
sa mga educator kabahin sa pakigubat. Usa kini ka barko sa Germany nga mura ni siya ginatawag nila nga murag pride sa German Navy. Usa ni kag lig-on kay nga war machine. Pero abi ninyo, ang mao nga barko nila nasakpan gid ni sa mga barko sa ilang kontra, and I tell you, napildi nila ang mao nga barko sa Germany. Why? Giunsa nila pagpildi? Naigo nila ang rudder sa barko. Unsa ba ni rudder pang? Timon ba ni? No? Ang rudder kanang timon. Kanang barko, naana siya'y palabad, day naana siya'y rudder diri or kanang timon, maunay nagahatag og direksyon kung aha siya padulong. No? Ang kato nga mag-ana-ana, mautoy na igo sa kontra. Abi ninyo, tungod kay wala nay timon ang mao nga barko, gatuyok-tuyok na lang intawon siya. Gatuyok-tuyok nga dali na lang kaayo siya tirahon sa iyahang mga kontra. Until such time, ang mao nga barko ning lubog yun. On the other hand, ang usa ka Kristohanon nga maguba na gani ang iyang alarm system or ang iyang konsensya, mura sa di siya og mamahimo nga barko nga wala nay timon. Buot pasabot, mahimo nga murag wala nay direction ang imuhang kinabuhi. Magsige na lang kag tuyok-tuyok, dali kayo kang ig-on ni Satanas. Amen? And you know what? Ang usa ka dako kayong problema sa barko nga malunod, dili lang kay ang mga tao niya mga matay, kung dili naapay mga pipila ka problema, na mga oil spill, na ay mga maamong nga mga lain nga mga butang, maamong tungod kay naay nalunod nga barko. Amen? Mga kaigsunan, on the other hand, kung dili nato paminawon ang ato ang konsensya, maigo ta or magkaproblema ta sa tong kinabuhi, and at the same time, maamong pod ang mga tawo nga ato ang gihigugma, maamong pod sa ato ang problema. Amen? I hope masabtay nato na nga dili unta nato nga murag dili nato hatagan og bili ang mga butang nga nag-alarm sa tuwa sa ato ang ginabuhat. Amen? Christians, baliko na to, importante kayo. If something tells you that that is wrong, stop and hinuklugi gyud og taman. Amen? I hope masabtan nato ning importante kay ning konsensya sa ato ang kinabuhi. Now the third is the beaten blockers. Gingon diya, holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwreck. Now on April 16 to 18, 2025, the Times of Israel and the Daily Mail websites published a story about 15 African Muslim migrants who were arrested by Italian authorities. No? Kani sila, ang situation ani nila, nanakay sila og pambot. Kanang ginatawag nila dinggi man na sa ilaha, no? Nanakay sila og pambot tungod kay mga migrants nga siguro illegal nga moadto sa usa ka lugar. Gidakop sila, but then lain ang pasangil sila nga nung gipangdakop. Gipangdakop sila tungod kay naa sila'y 12 ka pasahero nga kauban nila nga pasahero nga ilang giitsa padulong sa dagat. No? But pasabot nini, they committed the crime.
Amen? They committed a crime, ilahang giit sa ilang mga kauban sa pambot, abi ninyo, nga no? Tungod kay ang pambot, na ay nakita nila nga gamay nga liking. Tungod sa gamay nga liking, ang katong 12 kabuok nga ilang giit sa, puros dayto mga Kristohanon. No? Puros mga Kristohanon nga nagampo sa Ginoo nga luwason sila. Apan kining mga tawo nga ilang kauban niingon sila dapat dili mo moampo ni Jesus Christ. Tungod lang sa religion mga kaigsuonan, ilahaning gipangtambog sa dagat sa Mediterranean ang kaning 12 nila kakauban. Now, the term nga giingon diri, which some having put away concerning faith, mura ni siya ingon ani ba nga having put away on the same manner nga mura nila giitsa palayo. No? The term nga having put away, baliko na to, susama ni sa istorya aning mga gipang itsa, nga ang ilahang pagtuo, ilahan na lang gipang salikway, or ilahang gipang itsa ngadto sa dagat. Amen? Now, this is the idea of the phrase having put away concerning the faith. The phrase is from the Greek word apotheomai, which means to forcefully thrust away in contempt, to throw overboard willfully because one despises it, to reject, refuse, and repudiate. Moabot gid ni sa imuhang kinabuhi, kakong pananglitan, di na ka maminaw sa Ginoo, mura na nimo og imuha ng gipalayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Gingon diri, to forcefully thrust away in contempt. Now in Ephesus, there were people in the church that had willfully pushed away or thrown overboard a good conscience from them. Atuan ning gisgutan, because as a church, dili nimo malikayan nga naagi hapon ni nga ma-encounter nimo nga problema. Dili imposible sa usa ka Kristohanon nga bisag Kristohanon siya pero moabot gyud siyang kinabuhi nga dili na siya ganahan anang para sa Ginoo. Amen? I hope dili unta na moabot sa tuwang kinabuhi. Amen? Di nakaganahan anything about God. Di nakaganahan maminaw sa imong pulong. Di nakaganahan mo-attend og church service. Di nakaganahan mubuhat sa mga buluhaton alang sa Ginoo. But pasabot niini sa pinakasimple nga mensahe, wala nagyukay gana alang sa Ginoo. Abi nimo in Ephesus nahitabo ni, they did so because of their contempt for God, for godliness, and their disdain for feeling guilt, remorse, shame, fear, and insecurity because of something they had done wrong. But pasabot niini, ang mga tao sa Ephesus tungod kay ang ilahang mga binuhatan na sila gipanghimo nga sayop. Ang pulong sa Ginoo murag dili na mudulot sa ilahang kasing-kasing. Amen? Di na sila bation o kahadlok. Di na sila bation o respitar sa pulong sa Ginoo. Makaigsunan, mauna ang ilahang kahimtang. Amen? Now, kung naa manggani diri sa tua, nga murag ang pulong sa Ginoo taphaw na lang para sa tua, baliko nako, giawhag nako ka, nga mudutdut tagbalik sa Ginoo. Amen?
pangayog pasaylo sa Ginoo and ask for God's mercy and blessing alang sa imuha. Amen? Now, they have justified their corruption and defied the authority of God. Sa church, diri ni mo madunggan nga gitudlo ning sala sa simbahan. Amen? Some other churches would rather tell you about blessing. Some other churches, mura kag talo-taloan na lang. But then, ang tinuod nga church sa Ginoo, nagahisgot nig sala mga kaigsunan. And that is one way to convict a person nga masabtan nimo nga bikil naa kay bikil atubangan sa Ginoo. But abi ninyo, the Church of Ephesus doesn't want to talk about sin. Instead, they want to justify everything diha sa Ginoo. Now, people today who are like this embrace destructive attitudes such as, no, giingon dira, I don't need God or the Bible. Nakadungog na ba mo ang mga klase sa mga tao? Wala ko nagkinahanglan anang Ginoo. Wala ko nagkinahanglan sa pulong sa Ginoo. Christians na agay mga tao nga wala sila'y gana aning mga butanga. Amen? Now, when the time comes nga mawad-an nakagana sa pagbasa sa Biblia, now this will serve as your warning. Warning ni because you're heading into destruction. Amen? Napagingon diri, nobody is going to tell me what to do. It's my life. Amen? Kung pananglitan ng usa ka tawo badlungon nimo, masuko og badlungon. Moingon nga ayaw na mong apil-apil oy. Ayaw na mo pagsinamo. Amen? Abi ninyo, gingon pa diri sa pulong sa Ginoo. Gingon sa pulong sa Ginoo in Proverbs chapter 9 verse 8. Reprove not a scorner, lest he hate thee. Rebuke a wise man, and he will love thee. No? Mo nagingon sa Proverbs chapter 9 verse 8. But pasabot nini, ang usa ka Kristohanon ani nga butanga, dili na siya mahimong maalamon. Nganuman, masuko na siya og mabadlungan. Amen? Mga kaigsunan, mangutan ko sa inyo ha. Masuko ba mo og mabadlungan mo? Amen? Masuko ba mo og maistoryahan mo nga naatay sayo? Amen? Because many times, naatay batasan nga dili taganahan, koreksyonan sa ato ang kinabuhi. Amen? Gingon Padrino, rebuke a wise man, and he will love thee. Si King David, sa diha nga giistoryahan siya ni Prophet Nathan sa iyang sala. Hari gud siya. Dili maayo nga isgutan kag imong sala. Amen? Ingnon ka nga sayop ka, at times sa tua matandog ang ato ang garbo. Amen? But abi ninyo si David, sa diha nga gistoryahan siya ni Prophet Nathan sa iyang sala nga gibuhat, si King David sa iyang pagkaharianon, ninghilak siya og nangayo siya pasaylo sa Ginoo. Amen? And that should be the right attitude sa usa ka Kristohanon. No? Now, unsa pa ni nga mga klase sa mga attitude that are prone to destruction? Kanang attitude nga, I will do what I feel like doing, whether you like it or not.
No? Way magbuot kung unsay ako ang gusto buhaton sa akong kinabuhi. Ay mo pagbuot. Mga anak, moingon ng mga anak, mapa, ayaw mo pagbuot-buot sa akong kinabuhi, kaya ako aning kinabuhi. Mga anak, mga kaisunan, kana nga mga klase sa panghuna-una o pamatasan, that is an attitude prone to destruction. Next, gingon pa diri, who made you a judge or gave you the right to tell me what is right and wrong? Kinsa man ka para mo istorya sa kuha, unsay sakto ug dili. Amen? Abi ninyo, kana nga pamatasan, daghan na sa tuang palibot karon. And kung kani nga mga batasan naani sa imuha, it's time to reflect. And I tell you, that kind of attitude is prone to destruction. Amen? Baliko na to, ang batasan nga gipangita sa Ginoo is a life of humility, a life of obedience, a life of humbleness, nga sa makanunay, maugid na ang ginapangita sa Ginoo sa usa ka Kristohanon kung gusto ka nga panalanginan sa Ginoo. Amen? Now, the consequence of pushing away a good conscience was a shipwrecked faith. These were folks who had faith in their heads, but not in their hearts. They had facts or a religion they embrace, but they did not have Christ. Amen? Mga klase sa tao, nga ang pagkabalo nila sa Ginoo kutobra sa una-una, pero wala gi-apply sa ilahang kinabuhi. Amen? Now, baliko na to. But instead of wording for God, kani nga klase sa pangbatasan sa tao will surely be defeated. Amen? Mao na, baliko na ko. Let us assess ourselves kung naabataan ni nga klase sa kinabuhi. Kung unsay ato ang nakatunan diri sa church, ato ang taning ma-apply sa atong stagastag sa kakinabuhi. Amen? Now, baliko na ko, importante kayo nga di gid nato unta biyaan ang ato ang patuo. Di nato isalikway ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Amen? Now, trials and crises should not destroy a person's faith in God. On the contrary, it should deepen and develop as you cling to the Lord. Matagusan na ito, naatay na experience nga mga krisis sa kinabuhi. Naatay na experience nga mga dagko kay mga problema sa tuang kinabuhi. Abi ninyo, kasagaran na to nga mga problema sa kinabuhi, masuko ta sa Ginoo. Amen? Instead unta nga muduol ta sa Ginoo, mudutdut tagtaman sa Ginoo, mangayo tagtabang. But then, one way around, mas hinuon, masuko hinuon ka sa Ginoo. And that should not be the attitude of a Christian. Amen? Like for example, no, kaning giingon diri, mamatyan ka og mahal sa kinabuhi. Dili lali mawad-an kag mahal sa kinabuhi. For me, sa una pa ginapray ginako na sa Ginoo, Lord, inigbalik nimo akong gipray kanimo nga magkuyog unta ami as a family. Amen? Magkuyog unta mi nga naara ko magpapa, naara ko maigsuon, no? That is my prayer. Gagmay pa.
But then reality comes nga gikuha gyud sa Ginoo nga ako ang inahan. No? But pasabot ay na dili mi kuyog dito sa rapture. But nasayad ko nga mag-una day siya. Amen? Mag-una ako inahan. Kana nga butang dili lalim nga mawad-an kag mahal sa kinabuhi. Amen? Kung pananglitan wa pa ka nawad-an, di kay ka siguro maka-appreciate ani. But then masabtan nimo kung unsa ka sakit ang mawad-an og mahal sa kinabuhi. Amen? Abi ninyo at times, kung dili ka insaktog pagtuo, mas masuko ka sa Ginoo. Amen? You tend to question God, Lord, nganong imuha maning gibuhat sa amua? Nangalagad manunta minimo? Lord, nganong gi-subject man minimo into a very great pain? Makapangutan na ka sa Ginoo. Amen? But then, balik ko na to, instead nga malagot ka sa Ginoo, masuko ka sa Ginoo, importante gyud nga mas mudot-dot hinunta at time sa problem na to ngadto sa Ginoo. Amen? James chapter 1 verse 5 nasa screen ato dang basahon. A part of it kanang naka-italize no, gingon diri, ready, read. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Amen? Now, the test of faith produces endurance, not an exit from faith in the Lord. Amen? This will try you. Mas mutaas ang imuhang patience. You will push harder and you will endure. Mauna ang ginatudlo sa Ginoo sa atoa. Mauna nga importante kayo i-increase na tatong faith. Now, those that push away faith and a clear conscience end up with a shipwreck. The faith they claim to have is repudiated, shattered, and destroyed. Balik ko na to, susama sa akong gingon ganina, i-consider na to ang shipwreck. Abi ninyo sa Discovery Channel, nakita na to ba nga na ay barko nga nalunod. Pagkalunod sa mga nga barko, natingala sila nga naay ning surface nga mga itom kaayo nga liquid on top sa seawater. Deadto nila na-observe nga ang mauday nga galutaw dato nga liquid above seawater is an oil. No? Oil na siya. Mauday na nga sa bumbero, gingon nila nga, dili lang di ay tanan nga puros lang tubig ang imong ibubo. Kinahanglan sabto nimo kung unsay cause sa sunog diha sulod. Kay kung pananglitan, ang cause ana is oil. Bisan pag bisbisan na nimong tubig, di na mapalong. Kaya ang oil magpatigbabaw. So mo to mga kaigsuunan, tungod kay naa naman ang oil spill, ang problema nila karon, ang tanan nga mga living things duol sa dagat are all affected. Mga dagko nga mga isda, patay. Mga gagmay nga mga isda, patay. Mga langgam nga mudive gikan sa langit, padulong sa dagat kay para mukuha og isda, sila dadto sa daplane nga igo og oil, patay. Ingon ana ka-destructive ang usa ka shipwreck. No? Buot pasabot niya na sa tinawhanon pa o sa spirituhanon nga bahin, gatuo ka nga ikaw ray maapektahan sa imong binuhatan. Amen? Pero wala nimo nabantayan, ang mga mahal nimo sa kinabuhi are also affected. Amen? Now, in application, kung ikaw usa ka kaginikanan
dapat mas mo firm ang atoang pagtuo sa Ginoo. Kung mugawas ganita sa kabubuton sa Ginoo, labi na kita mga ginikanan, ang atoang kinabuhi will be prone to destruction. Amen? Ang nahitabo, affected ang atoang mga anak. Amen? No, sa tinawhanon lang makita na to ng sample. Na yung mga ginikanan, mugo away ta sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Tungod niya na mao'y hinungdan nga nangaguba inyong family or atong family. And the very result is ang mga bata mo'y maapiktaran. Amen? Maogi na siya ito ang concern. Mao na nga si Uncle Sammy pa magkatawa mi ba kay ingon si Uncle Sammy manginabuhi gani ka ayaw gyud apilig binuang. No? Magnegosyo gani ka ayaw gyud apili og binuang. Apilan gani nimo binuang purdoy gyud ang imong resulta. Amen? Kana sa negosyo na siya. Pamilya guba pod. Anything, any relationship nimo affected. Baliko na to, mao na atong giawhag sa matagos sa likayan na itong mga butang as much as possible, i-increase na to atong faith diha sa Ginoo. Amen? Labi na gyud ang ato ang konsensya. Now, the Titanic, for example, ignored warning signs and was careless on its own voyage. No? Ang Titanic nga gilang ginatawag nga dili gyud malunod nga barko. Ultimo ang tag-iyas Titanic sa diha nga gi-inaugurate nila ang mao nga barko. Nang hambog gyud siya nga bisag ang Ginoo dili makapalunod aning barkuha. Tiaw mo na sa first voyage niya, gilunod gyud siya sa Ginoo. Now, why? Because they ignored warning signs, no? It was sunk by an iceberg. Those who are not alert to temptation, to deception, or ignores God's warning concerning sin, end up wrecking their lives. Baliko na to, it is a stern warning nga dili gid nato ni angay nga isang walang bahala lang. The consequences of shipwrecks are the loss of cargo, debris and floating on the water and upon the shore, damage to environment, deadly bites and injuries from sharks, drowning, and death. Ingon ani ni iyang effect. Baliko na to sa espirituhanan nga bahin. Kung pananglitan magpakasala ang usa ka Kristohanon, in general, affected tanan nga naa sa iyahang palibot. Amen? Kita nga tawo, naatay batasan nga okay ra sa atoa basta kita ray mapiktaran. Amen? Naganiti batasan nga okay ra natong magdaot di lang atong anak. Amen? Natay na nga batasan. Okay ra nako ang mag-ubo ko basta di lang yun nako ni matakdan ang ako ang naa sa kong palibot. At times mao na atong mentality. Now, atuan ni siyang ikuan sa sin. Mura po ni siyang sakit. Nga okay ra unta sa atua nga kita ray mag-suffer. Pero abi ninyo ang subo palandungan. Apil tong naa sa atuang palibot, atuang matakdan, maapil sa atuang sakit. Much more maapil sa atuang problema. Amen? Baliko na to, daghan sa mga tao nga nagkuan sa tuang pag-atiman.
ayaw gininyo kalimti ang mga tao that are affected. Amen? Ingon na, no? Atong lesson. When you look at yourself, do you have a genuine faith in Jesus Christ? Or do you have nothing but head knowledge about Him? Gingon pa dira, no, nga, that has left you unconverted, unchanged, uninterested in the things of God, unrepentant, untouched by the Spirit of God, and unsaved. If you are not sure, Paul told us all to take a good look at ourselves if we are saved, no? 1 Corinthians chapter 15 verse 5, a part of it, no? Ato daw basahon na sa screen. Ready, read. Examine yourselves whether ye be in the faith, prove your own selves. Amen? Kita mga kaigsunan, for sure, before taning anhi diri sa simbahan, sure gyud ko nga ning agi sa gyud mong samin. Amen? No? Si pastor nagbutang gyud og dako kay samin diha sa ubos. Makit-an na to niya itong mga kauban, inigabot diri simbahan, mo take time gyud, mo tan-aw pag gyud og samin. Bisag mao ra gyud biya na ang dagway, wa ba gyud na usab. Pero maunsa naman gud, mao man gyud natong batasan. No? Nganong ning tan-aw ka sa amin tungod kay gi-examine nimo how you look. Amen. Wala ba nakampat ang imuhang gipamulbos? Wala ba nakalkag ang imuhang buhok? No? Usahay tan-awon pag yun nimong balik-balikon, pag yun nimong tan-aw imong kalimutaw, ug wa ba'y nabilin nga muta. No? That is how we examine ourselves. Amen? Now, importante kayo na nga examine imong kagalingon. Tungod kay ingon nila, it will affect your performance kung imuhang front nga appearance is not doing well. No, mo na nga examine gid nimo. Now, kita pod sa tong espirituhan nga bahin. Giawag sadta nga mura bakag mutan-aw pod sa samin nga i-examine nimo ang imuhang kinabuhi. Amen. Ang Sunday school teacher, ang pastor, muwali rin ni diri sa simbahan. Pero wala ni gasunod-sunod sa matag adlaw, matag oras, matag minuto sa imo ang kinabuhi. Amen? Now ko pananglitan, nabikil manggani ka sa mensahe diri, dili na ang ato ang kabubuton, kung dili na ay tuyo ang Ginoo nga gusto ipasabot sa imuha. Amen? Kung pananglitan na sakitan ka, sorry, dili na tinuyuan, pero it's time nga mutan-aw ta sa atong kagalingon, and i-examine nato ato ang kinabuhi. Amen? Kani bitang tao nga walay samad, bisan pag mamubo kag alcohol diha, di gyud ka kabatig sakit. Pero bisan pag naa kay gamay kay nga samad, bisan pag tinusukan lang nagdagom, mabubuan nag any tambal mohapdos gyud na siya. Amen? Ang kinabuhi sa Kristohanon baliko nato, kung pananglitan, hapdos, nasakitan ka sa mensahe sa pulong sa Ginoo, tungod na kay naa kay bikil sa imong kinabuhi. And gusto sa Ginoo nga tambalan ang imuhang balatian. Ingon ana, no? You have to examine yourself kung unsay bikil nato atubangan sa Ginoo. Haggai chapter 1 verse 7 nasa screen, ready, read. Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. 1 Corinthians chapter 11 verse 31, again nasa screen, ready, read. For if we would judge ourselves, we should not be judged, no? Now,
it's high time nga ato ang i-check ang ato ang kaugalingon. Amen? Ayaw ninyo baliwalaa ang mga tugon sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Amen? Balik ko na to, mga Kristohanon sa Ephesus, di na sila mahadlok sa Ginoo. Dili na sila mahadlok sa mga gipangtudlo sa ilaha, pinasikad sa pulong sa Ginoo. Amen? Balik ko na to, kung pananglitan, need na to i-assess ang ato ang kinabuhi. Amen? Mahadlok pa ba ko sa teaching sa Ginoo? Na pa ba ko'y respeto alang sa Ginoo? Mahadlok pa ba ko alang sa Ginoo? Kamuray makatubag ana. Amen? Now, next is the blasphemers, no? Ato alaning lakbitan. Verse 20, ito ang basahon na sa screen, naka-bold, ready, read. Of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. Ang matag-usa na ito, tungod kay balik-balik mo na ito ni taga-Domingo nga basahon, Hymenaeus and Alexander. Ang uban sa iguro sa inyo, nahibulong na kung kinsa maning mga tawhana, ug nganong ginabalik-balik man ni naamang yun ni sa pulong sa Ginoo ang ilang mga ngalan. No? Now, kung madunggan ninyo ni nga ngalan, basig di na mo ganahan nga ingalan ni sinyong anak, Alexander o Hymenaeus. No? Now, gingon diri sa to ang lesson. Naay famous nga gangster sa Chicago nga in 1925 to 1931. Abi ninyo no, ang kana nga tawo, ang iyahang nickname is Scarface. Tungod ani nga tawhan na inilakay ni nga gihimuan gyud ni siya iyang kaugalingon nga salida. No, ang title sa mga salida is Scarface. Kana si Scarface, ang iyang tinuod nga pangalan is Al Capone. No, kung maunay mo madunggan, mauna siya ang famous nga gangster dito sa Chicago kaniadto, dating 1925 to 1931. Unsa pa? Napagingan lang diri sa usa ka tawo that is named Lee Harvey Oswald. Abi ninyo kaning tawhana mao ni responsible sa pag-assassinate ni John F. Kennedy, President sa United States. No? Kani nga mga ngalan, di ni malimtan sa mga Amerikano na memorize ni nila permanente. Kinsa pa? Can you name the actor that murdered President Lincoln in 1865? Si President Lincoln di ay gipatay ni, ang gapatay niya usa ka artista or actor. Ang iyang ngalan si John Wilkes Booth. Mao na iyang mga pangalan. Kani mga tulo ka tawo nga ato ang ginganlan diri all throughout sa history, mahinumduman gyud ni ang ilahang pangalan sa sayop nga ilahang nahimo. Amen? And until now, naisgutan gyud nato gyapon ang ilahang ngalan. Siguro ang pinakatiguang nila ani is kani kay President Lincoln, which dates around 150 years ago. But mind you, Christians, even sa ato ang panahon karon, no? Almost 2 millenniums na ang ningagi. Pero ang pangalan ni Hymenaeus o ni Alexander, gihisgutan pagihapon. Amen? Now, abi ninyo, mahinumduman gyud gihapon ang imong ngalan, pinaagi sa imuhang binuhatan. Amen? Now, ato na lang siguro ning ipadayon next Sunday ang mga nga lesson, no? Para ato agi mas pasabot ug taman unsay buot pasabot ani nga pagtulunan. Mga kaigsunan,
kani nga mga klase sa tao in general, mga tao ni nga walay paghatag og respetar sa butang para sa Ginoo. They are blasphemers. And next Sunday, we're going to talk about blasphemers. Amen? Usa ni kapsala nga gikaligot-gutan yugtaman sa Ginoo. Amen? Don't be absent, no? Para masabtan nato ang mao nga pagtulunan. Balik ko na to. There is such thing as what we call name recall. Makaagi gani kaning mga butanga, may numduman day nimo, kanang tawhana, mao na siya. No? Mailhan day nimo, mahinumduman day nimo ang iyang pangalan. Balik ko na to, mahinumduman ang imuhang pangalan pinaagi sa imuhang binuhatan. Whether madautan man na or mamaayo ang imong binuhatan, mahinumduman ka pinaagi sa imong deeds. Amen? But as a Christian, giawhag kita nga ato ang tarungon natong kinabuhi, ang ato tang mga binuhatan, mahiuyon diha sa pagbuot sa Ginoo. In that way, your name will be remembered hantod sa throughout generations. Amen? Let us all rise, let us bow our heads, let us pray. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for this wonderful day. Salamat, Amahan, sa imong grasya, sa imong kaluoy, sa imong pagpangga ka namo. Salamat, Lord, sa paghatag ka namo pagtulunan karong kahaponon. Heavenly Father, salamat, Lord, sa pagtulunan about good conscience. Not only good conscience, Lord, kundi dili unta na mo isat aside ning faith diri sa among kinabuhi, Amahan. We are praying, Heavenly Father, help us, Lord, nga magkinabuhi ni nga mahiuyon diha sa imong kabubuton. Among pangayoon, Lord, ang imong grasya ug ang imong kaluoy diri sa among kinabuhi. And Lord, as we end the Sunday school, among ginapray kanimo, Amahan, pangayoon na mo ang imong blessing. Pangayoon na mo, Lord, ang imong panalangin, Lord, as we have our fellowship. I-bless, Lord, kung unsa may gitagana ni mga pagkaon ka na mo, panalangin ni ang mga kamot nga naghimo nini. Kining tanan naman ang ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Sus, Dios sa walay kang turan. Amen.